Sa tahaw kan namamatay ang init kan panahon, ang mga umahan ang saro sa mga mayor na naaapektaran kay ni. Katakod kaiyan kumusta hunta ang sitwasyon kan mga patubig sa mga umahan sa rehiyon sa pakikipag-ulay ta live kay Engineer Dio Gemma Rodriguez, ang Engineering and Operations Division Manager kan National Irrigation Administration Bicol. Diyos marhay na hapon po, Engineer Gemma. Diyos maray na hapon, Miss Kate. Asin maray na hapon din sa satuyang mga paradalan. Yes, Ma'am Gemma, as of today po, pirang areas o hectares na ninumahan sa Bicol Region ang apektado kan El Nino. Pirang porsyento kan mga farmland na po sa rehiyon ang mayo nintultulngon niya na patubig. Before the onset ng El Nino, nag-identify ang Region 5 ng mga vulnerable areas na pwedeng maapektuhan ng El Nino. Ang na-identify mo po is 5,100 hectares. Sa Gudnunyan, hanggang Ngunyan, natutubigan po siya, as in, maray po ang ani. Actually po talaga, daing gayo apektado ang Region 5 ng El Nino. Igwa kaming na-identify na halos 585 hectares. Iyan po sa luwas kang vulnerable area. Itong 485, nakaani na po siya ngunyan, stress lang, pero po nakaani. Well, good news po kung talagang magayon pa po ang sitwasyon digdi sa Bicol Region. Ano po ang ginigibong mga lakdang kanahensya para matugunan ang agrangay kan mga Irrigators Association sa rehiyon? Inot, kang nag-introduce po kami ng alternate wetting and drying. Sarap po yan na technology na kung medyo kulang ang tubig, very efficient po siya. And then, nag-provide kami ng mga water pumps doon sa mga Irrigators Association na medyo problemado sa tubig. Igwa po ng 8 backhoe na nag-abot, na nagmamantener po ng kalinigan kang sa tuyang mga kanal. Opo. Encourage po ang mga IA na mag-diversified crops. And then yung convergence activity, nag-provide po kami ng tupad with DOLE. Actually po, ang NIA, naka-convergence po sa 14 na line agencies. Naon po dyan itong DSWD, DOLE, asin po iba pa. Opo, ma'am, sunod-sunod po ang mga aldaw na halangkawon po ang init kang panahon. Kumusta po ang water level kan sa tuyang mga irrigation sources? Actually, sabi po kang sa tuyang mga hepe sa gabos na mga probinsya, sufficient po ang tubig linda sa mga dams. Actually po ang dry season, nag-aaranihan na po kita. Actually po mapuuna naman ang wet crop. Actually po kang May 2 nag-attend po kami ng kapihan sa PIA. Opo. Sabi ka itong taga Pag-asa, itong representative kang Pag-asa, weakening na po daw ang El Nino. Weakening ang El Nino. And then sabi nung representative from DILG, sa Region 5, dahil po kita ning nag-declare ng state of calamity. So siguro po dyan, mahihiling ta na talagang medyo dahil kita po apektado ng El Nino phenomenon. Opo, just in case lang po, ma'am, na maglala ang epekto kan El Nino. Nahihiling ta na ba na magkondusir ng cloud seeding sa tabang kan Department of Agriculture? Actually po, sa panahon ngunyan, ang cloud seeding is not an option. Kasi po nahihiling tama na maray po ang sufficiente ang mga tubig sa mga dams. Actually po, nagpupuon na sindang ngunyan ng wet crop. Ang Sorsogon, ang Camarinesor. So, siguro po ang cloud seeding, lalo na po, napalaog na po ang satuyang wet season. Yun po, actually talaga, so far, bagarumaray man po ang satuyang yan na panahon, digdi sa Region 5. Alright, Jos Mabalos po, Engineer Dio Gemma Rodriguez, Kania Bicol.